stranded kami dito ngayon. Gawa ng lakas ng ilog. Grabe ang ng ilog ngayon. Kaya yung bangka na biyahe dito is pinagpaliban muna. Antay lang sigurong humupa ito. Sabi na ikaw naman ito taga dito. Basta't lumaki itong ilog, hindi kayang bumiyahe ng bangka. Kaya pinagpapaliban muna. Inaantay humupa itong ilog. Saka na ulit magkakaroon ng biyahe. Hindi namin alam kung ilang araw pa to. Isang maulan na umaga sa inyong lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan, sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Christine sa Bicol o sa ibang lugar pa na nadaanan ng itong bagyo na ito. At yun, sana po nasa ligtas kayong kalagayan at mag-ingat kayo kasi based sa mga nakita ko sa mga balita, yun, daming lugar na sobrang baha na gawa ng walang tigil na ulan, tapos yung hangin. At yun nga, ilang beses kong nakita na daanan sa Facebook yung mga kababayan natin na talagang grabe, halos hindi na makalabas ng bahay, hanggang bubong na yung tubig. Yan, sobrang ng ulan, grabe ng ulan. Ngayong araw naman dito naman sa Isabela, yung bagyong Christine nandito naman sa Isabela. Magdamag din na ulan dito kagabi. At yun nga, dapat ngayong araw yung pagbalik namin sa Bicol, kaya lang na-stranded kami dito kasi yung ilog dito is lumaki. Kaya yung bangkang sinasakyan namin para maitawid yung sakyan is hindi makabiyahe. Kaya yun, siguro mag-stay muna kami dito hanggang humupa itong ilog bago kami bumalik ng Bicol. Saka nag-alangan din naman kasi kami na bumiyahe ngayon, kasi kung ngayon kami babiyahe, ngayong araw yung dating ng bagyo dito sa Isabela, so mahirap naman nagbabiyahe tayo, nagbabagyo, baka sa kalsada, kung anong mangyari sa kalsada. Kaya siguro mas maigi na rin na pinagpaliban muna namin. Paupahin lang namin to, lampasin lang namin yung bagyong Christine, tapos paupahin lang namin tong ilog bago kami bumalik sa Bicol. Para sa ganun, makamusta natin yung mga beneficiary natin doon na salanta ng mga bagyo, at kung may iba pa tayo pwedeng matulungan doon na grabe ang inabot nitong bagyong Christine. Yan, tingnan nyo naman yung ilog dito, yung pinapaliguan namin lagi. Yan o. Tayo naman po, dito kami lagi nadaan papunta doon. Yung lagi na yung pinapaliguan dyan banda. Pero hindi na kami makapunta doon kasi tingnan nyo naman, hanggang dito na yung tubig. So may pababa pa lang dito. Yan, dilaw na, grabe yung lakas ng agos oh. Yan, laki, sobrang laki na pati ng ilog. Dati hindi naman siya ganun kalaki, pero ngayon hanggang doon na siya sa tabi na yung, at sobrang laki nga, grabe ang ng ilog ngayon. Kaya yung bangka na biyahe dito is pinagpaliban muna. Antay lang sigurong humupa ito. Sabi na ikaw naman ito taga dito, basta't lumaki itong ilog, hindi kayang bumiyahe ng bangka. Kaya pinagpapaliban muna, inaantay humupa itong ilog, saka na ulit magkakaroon ng biyahe. Hindi namin alam kung ilang araw pa to na huhupa. Siguro pag hupaan ito, yun, biyahe na rin kami pauwi ng Bicol para makamusta din yung mga natin, lalo sila Nanaisin, sila Herlin, kung anong kalagayan nila doon nung bagyong Christine, kasi balita namin dami nga nabaha doon. Sa Kapalongga may mga ilang din ako na kaibigan din ako na nakita ako nagpo-post na grabe yung baha doon, lalo doon sa Mataki na halos hindi na dadaanan ng sakyan, stranded na yung mga sakyan. Saka syempre sila mama din, kamustahin ko rin doon sa kabilang bahay kasi nasa kabilang bahay sila. At nakausap ko naman yung iba kong kapatid, okay naman daw sila doon. Kaya lang ngayon hindi ako makakontak sa nila kasi brownout dito sa amin, dito sa Isabela. Walang kuryente kagabi pa, kaya hindi rin nakapag-upload sila Marcos. Gawang walang kuryente dito, naka wifi lang kami dito kasi wala namang signal dito, walang data. Kailangan pa namin bumaba doon malapit sa may bangka para lang makapag-data. Dito sa bahay, since malayo-layo ito sa walang signal dito, kaya naka-wifi lang kami. Kaso ngayon nga brownout, kaya wala ring wifi. So hindi sila nakapag-upload. Ako rin hindi rin nakapag-upload. May pang-upload sana ako, kaya lang hindi ko umayan at brownout nga. Ayan, grabe. Umaragas sa yung ilog. Lalo doon sa may baba doon sa pinaglalabahan. Grabe ang doon.
Nag-ano po. Para may mga ipo-ipong maliliit sa ano. Grabe ang lakas. Dito pwede na mamingwit dito. Dati doon pa kami namimingwit sa unahan. Pero ngayon pwede na dito sa malapit. Laki na ng ilog. Grabe. Stranded kami dito ngayon. Gawa ng lakas ng ilog. Yan, dito naman ako sa taas ngayon. At yan, umuulan na naman. Buti na lang, ulan lang yung ano ng bagyo dito. Pero hindi pa namin sure kasi mamaya pa naman talaga yung pinakandating ng Christine dito. Mamaya pang hapon. Yung mga maiso, hindi pa naman. Sa awa ng Diyos naman, hindi naman siya na-damage. Kasi ulan lang naman, wala namang hangin. Kung mahangin, siguro baka tumba itong mga mais na ito. Pero sana naman, wag nang lumakas yung hangin. Kasi kawawa yung mga halaman. Yung mga kamuting kahoy. Saka itong mais na ito ni tatay. Mga tanim ito ni tatay sa kaninanay. Tapos dun sa taas. Sana naman wag nang lumakas yung hangin. At yung puno nga dito tinumban na rin ni tatay. Para sa ganun, hindi na makaperwisyo pag inabot pa ng ulan. Yung puno na yan dyan. Mga tanim ni nanay. Mga talong. May mga naglalambat dun sa unahan. Yan. Tsaka doon sa unahan ko dun. Yung mga naglalambat sila. Kasi gantong panahon yung talagang ang mga isda nasa gilid lang ng ano, nasa gilid lang nitong ilog. Kaya mas makakahuli sila sa gantong klase ng ilog, yung gantong malakas. Yan. Magkakaiba sila ng gamit. Itong isa lambat, tapos yung isa yung sinusud-sud lang siya. Sa mga ano natin yung mga isda natin yan, alam nila yan kung ano yung sud-sud na yan. Parang net lang siya na tinutulak lang. Ito naman yung hinahagis ang na net. Yan ginagamit ni kuya. Yan. Siya hagis lang niya yan. Marami rin silang nahuhuli. Si nanay nga may piniprito si nanay na maliit na isda. Huli daw yata nung ganyan, binigay sa kanya. Yan ganyan, itong susud-sud na itong isa. Yan. Tinutulak lang niya yan. Yan. Yan o, yung square na yan, ay yung patriangle na yan na ano, mainit yung gitna. Tinutulak lang niya sa mga gilid. Tapos parang masasalo na yung mga isda. Parang sinasala niya yung mga isda. Yan o. Sa mga gilid lang niya inaano. Nakukuha niya mga maliliit na isda dyan nasa gilid. Kasi pag ganito ang malakas ang ilog, ang isda nasa tabi lang, nasa gilid na lang. Kaya pabor sa kanila yung ganito sa mga nag-iisda dito. Pabor sa kanila yung gantong malakas ang ilog. Yun nga lang, kapalit naman, kawawa naman yung mga taong iba naman yung hanap buhay, yung kailangan nilang tumawid dito sa ilog, lumabas dito sa Disulap para lang makapag-deliver ng mga produkto nila, mais, kamuting kahoy, tubo. Hindi nila mailabas kasi malakas ang ilog. Grabe, lakas ng loob nilang tumawid dyan, lakas ng ilog. Siguro mga sanay na talaga sila dito. Tinapon na naman yung lambat.
Yung isa marami ng huli, no, tinatanggal niya. Pasensya na, medyo malabo lang yung camera natin, hindi ganun kalinaw. So yan, ayun na, doon tayo sa taas at umuulan na naman. Sa taas muna tayo kasi umuulan na naman. Siguro malapit na yung bagyong Christine, ilang oras na lang nandito na yun. Kasi ramdam na kagabi pa lang, simula siguro mga alas 9 ng gabi, nagparauulan na hanggang madaling araw. Hanggang ngayon nga umuulan pa rin, pero ngayon patigil-tigil, mamaya pa siguro malapit sa amin yung pinakamata ng bagyo. Ganoon naman kasi, yung pinakabuntot lang yung maulan, tapos bago ka dumating sa pinakamata ng bagyo, parang medyo titila muna yung ulan hanggang sa dumaan naman ulit yung buntot ng bagyo. Ayan, get muna tayo, umuulan na. Yan, palabas kami ngayon kasi bibisitahin kaming beneficiary. Nakasama ko si Marcos tsaka si Tatay. Yung minsan na vlog na ni Marcos dun sa taas, pupuntahan ulit namin. Medyo maulan lang, mamaya pa yata yung landfall ng bagyo dito, kaya samantala na binabang wala pa. Yeah, paabot tayo ng tulong dyan sa mga tinutulungan natin sa taas. Maputik lang. Nakapayong man tayo. Kaso maglalakad lang kami ngayon kasi yung motor hindi maiakyat dito. Kita nyo naman yung dinaanan namin. Grabe ang putik. Mas lalo ngayon na magdamag umulan. Tingnan nyo ito. Yan. Si Marcos saka si Tatay. Yan, grabe. Sobrang dulas. Hindi pa kami makabili ng buta kasi yun nga, hindi makatawid sa ilog ngayon. Yung bangka ay hindi yung balsa kasi nga malakas ang ilog. Ay, nagbaha na rin dyan, oh. Kopya, madulas. Nagbaha na rin yung daan namin dyan. Grabe ang dulas. Dapat siguro magpaa. Magpapa ako. Kailangan natin magpaa. So tingnan nyo naman dadaan natin. Ha? Yeah. Baha na, oh. Sabi, magdamag na ulan dito. Yung lagi namin nalakaran ngayon, tubig na. Lalo siguro mamaya pag landfall ng bagyo.
Pero baka hindi naman ganun kalakas kasi yung mata ang tatama dito. Kasi sa Baguio naman ang pinakamalakas lang yan yung sa may buntot. Grabe. Nagkaroon na bigla dito ng ano ng waterfalls. Biglang may waterfalls. Biglang may waterfalls. Grabe. Yan. Nauulan na kami. Yung mga payong man kami dala. Medyo malayo ito, mga 30 minutes lakarin papunta dun sa beneficiary ng Marcos. Grabe. Sobrang dilim ng langit. Parang titigil yung ulan. Oh, baha na dito. Sana naman kahit paano hindi lumakas dito sa Isabela kasi kawawa yung mga pananim. Yan o. Mga bagong tanim pati yung iba nilang mais. Kawawa man. Lakad lang namin, delikadong magmotor. Siguro may 15 minutes na kami naglalakad. Galing doon sa may ano na yun, Ahonin. Sa tatay na ulo. Ang. Marami tayong palaka. Wow. Ibang huni nandito. Pang chicks. Yan, doon pa tayo sa unahan pa. Yan, pabalik na kami. At grabe ang ulan ngayon. Galing na kami dun sa beneficiary ni Marcos. Napaabutan naman ng tulong. At may pupuntahan pa kami isa dito na para naman sa ano naman ni Commander, beneficiary ni Commander. Hindi lang makalabas si Commander ngayon gawa ng sobrang lakas nga ng ulan tsaka dulas ng daan. Alam niyo naman po na buntis si Commander kaya hindi siya pwedeng lumabas. Kaya kami na lang yung magbablog. Yan, grabe. Grabe. Ang dadaanan namin. Baha na din. Sobrang ulan. Kaya? Kalubog na ba yan? Pahila. Yan, pabalik na kami dito kila tatay at kila nanay. Medyo maulan lang. Excited na sa tupig. Kasi nagpaluto kami kay nanay kanina ng ano, ng kakanin, yung tupig. Yun yung sikat dito sa Isabela. Eh marunong daw si nanay magluto. Pinaluto ni Commander. So kaya kami nagmamadali. Kasi si tatay nagmadali. Uuna kami sa tupig. Kanina pa wala. Kanina pa wala si tatay, nauna na. Uunahan kami sa tubig. Kaya magmamadali kami ngayon para makakain na rin ng tubig.
Sa mga taga Isabela dyan o kaya yung mga nakarating na dito sa norte, alam nila yun kung anong klase ng kakanin yun. Napakasarap nung tupig na yun. Gawa sa malagkit na bigas. Tapos pinalamanan siya ng minatamis na ano yun? Nyug. Tapos iihawin. Nakabalot sa nakabalot sa dahon ng saging. Pero iba nun, 'di ba? Parang ano? Parang gawa sa kamuting kahoy, ano? Hindi. Talagang ano, malagkit. Nung papunta tayo ng Bagyo, nung dumigil tayo sa La Union. Oo. Tupig din kinain natin yung Malagkit din. malagkit din. Oo. Kala ko pwedeng kamuting kahoy. Hindi na Suma na yun sa atin. So, yun pala, dun pala gawa yung tupig sa giniling na malagkit na bigas. So, ayan. Malapit na kami. Nandiyan na yung bahay namin. So, ayan, dito kami sa bahay at ito, yung sinasabi namin tupig. Yan. Inihaw siya na may palaman yan. Sa mga taga-norte, alam mo ito kung gaano kasarap. Sarap. So ayan, magmerenda muna kami. At kita-kita sa susunod na vlog natin. Ayan. Mag-ingat kayo palagi, lalo sa mga dito taga-norte kasi mamaya hindi ng bagyo dito. Mamayang gabi. So ayan, mag-ingat kayo palagi at God bless.